Iginagalang raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pahayag ng isang artista na tinawag siyang ikangay psychopath. Nagsorry naman ang National Anti-Poverty Commission dahil sa pinost sa Facebook ng isa nilang tauhan laban kay Agot Isidro at kay Vice Presidente Leni Robredo. Nakatutok sila Yalvis. Sa talumpati niya sa Malacanang kanina, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa batiko sa kanya ng isang artista. Hindi niya pinangalanan si Agot Isidro, pero si Isidro ang artistang tumawag sa Pangulo na psychopath sa kanyang Facebook post. Sabay tuligsa sa tila paghamon ng Pangulo sa US at EU na i-withdraw ang kanilang assistance sa Pilipinas. Nagalit isang artista sa akin na ano daw ako, psychopath. I live here to her constitutional right. Kahapon, kumalat din ang post na ito ng National Anti-Poverty Commission. Sinabing ang pagkakapareho raw ni Isidro at ni Vice President Leni Robredo ay kapwa takot daw silang magutom. 2 oras pa bago naalis ang nasabing post, nagsorry ang NAPSI kina Robredo at Isidro. Nadisiplina na raw ang responsable para rito. Hindi yun official statement ng NAPSI. Ang nangyari doon, nung nag-investigate kami, meron pala kaming staff na nagkamali dahil parang ipopost yata niya yun doon sa kanyang Facebook account. But because open din yung NAPSI account, doon niya na i-post. Sa gitna ng mga mainit na diskusyon tungkol sa psychopath comment ni Isidro, may post pa na nagbanggit sa di pagkakaroon ng anak ng aktres. Dismayado si NAPSI Secretary Liza Masa na dating kinatawan ng Gabriela Party List sa Kamara. Pag-aabante natin ang ating mga diskurso, opposition, sa kung ano-anong issue, wag nating i-degrade yung pagkatao ng babae, at hindi lang ng babae, ng sinuman. Democracy pulsates in the arena of free speech, not in the unanimity of subalterns. Yung mga kakampi, talagang bulag na yun. Wala nang ibang gagawin yun. Sang-ayon na lamang kahit mali ang ginagawa ng leader. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.